Lambot yung upuan. Solid, no? Mas okay yung handling niya kapag mabigat kasi mas stable yung gravity niya, mas sentro. Suspension test tayo. So yan, good day Nereses. Ayan, kasama ko na si OBR Lourdes. Ayan, no? So last vlog nakita ninyo na first impression tayo sa Sleek 150. Ngayon naman kukunin natin yung kanyang first impression. Ayan. Hindi ko pa nakikita. Talaga ber? So, tara. Ayan siya. Laki mo ah, nakapwesto ko agad dyan ah. Laki ah, nandito agad sa labas. Kaya bilis. Ang bilis lang, hindi ka na naglock. Ang ganda ng kulay. Kulay gray. Ano masasabi mo sa looks niya? Ang laki, ang laban. Ito yung mga inaantay ko na motor eh. Kasi mga nakaraan, di ba, puro maliliit. Oo. Kasi feeling ko yung mga gantong motor, ang lalambot ng upuan. Gusto ko yung ganito. Lambot yung upuan. Oo, malambot. Pero Solid. pwede na akong mahiga dito. Sofa yan, umaandar na sofa. Ganda. Mas komportable sa mahabang biyahe. Yan, may built-in na rin siyang bracket. Ganda ng windshield. Ay, taray, alam yung windshield. Oh, may windshield na nga yan. Side mirror. Ganda kasi parang nag-fade yung kulay. Oo nga, no? Tapos biglang naging white. Maganda niyan. Purpose kasi niya, binabasag niyan yung hangin para hindi ka bugbog sa hangin sa mahabang biyahe. Ganda. Solid, ber. Bigat pa. Sakto lang. Kapag umaandar na, hindi naman nahalata. O di mo naramdam. Ano? Tambot ba? O tara, bigyan natin ng first impression ride with OBR Lourdes. Sakyan na natin. Let's go. So yan, ayos na kami. Nedisense maganda dito sa OBR ko. Ay, etong sa motor na to. Eto, meron siyang parang gulay board dito, babe. Oh. Ayan o. Gulay board. Kung saan pwede mo ilagay pa rin ang iyong gamit. So, pwede ko insabit lang dito yung bag mo. Yan. So, nandyan na. And then, keyless. Pinutin natin dito. Yan. Pwede na siyang susian. Pakita mo tong panel gauge. Yan. Sususian natin. Yun. So, tara, yun, may camera na din si Lourdes para nakikita nyo siya kapag OBR reacts, hindi lang puro ako. So yun, salamat sa mga tumatangkilik nito OBR reacts para din to sa mga gusto talaga ng feedback ng OBR. Ayan, sakay ka na. What motorcycle is this? Tawag dito ay FKM Sleek 150. Uy, kaya ng prenos. Lambot ng upuan. Solid, no? Na Venture. Oh. Yung engine specifications nila actually parehas lang. Magkaiba lang sila ng siguro category. Oo, para sa mga taga-Pandakan. Set buy, masakit pala pag sa'yo nang galing. Talaga ba? Sakto sa'yo. Wala pa nga eh. Ito mabilis. Ano? Solid, no? Yan ang maganda pa doon, hindi mo masyado ramdam na sobrang bilis mo na kasi nababasag na itong windshield yung hangin niya. Maganda yung malapad at malaki kasi mas stable siya sa high speed. Halimbawa, sinundo ka ng nabagyo,
o kaya may baha. Kumbaga kayang-kaya niya i-endure yung mga ganong panahon. Tsaka kapag nasa tabing dagat tayo o kaya nasa ibabaw ng tulay, yan, kayang-kaya niya yan. Tsaka kahit mabigat tayo, may power pa din siya. Nasa 64 ako 51 kilograms, tapos ako 64. So para magkaroon ng idea, 115 kami dalawa, 115 kilos. Tsaka para sa akin, mas okay yung handling niya kapag mabigat, kasi mas mas stable yung gravity niya, mas sentro. Saka naka-separate kasi yung upuan ng angkas tsaka ng driver. So meron kayong sarili-sarili ninyong comfort sa pagsakay dito. Tsaka gusto ni Lourdes yung ganyan yung medyo mas mataas siya ng bahagya para kita niya rin yung kalsada. Usually kasi kapag pantay kayo ng angkas mo, hindi sila masyado nag-e-enjoy kasi likod ng helmet mo yung nakikita nila. So yun, isa yun sa mahalaga ni license na pwede nyo i-consider. Solid ng niya, engine brake nyo. Dalawa na kami nito. Combi brake din to combination din yung brake nya. Ito pataas babe. Kaya niya. Sa mga di nakapanood ng vlog ko last time, ang motor na to, yung power niya wala sa torque, wala sa umpisa. Nasa mid to high RPM and mid to high speed. Pagka dumali ka na ng mga mid RPM, ang haba ng RPM nito. Kaya nalulula ako kasi pagdating ng gitna, doon pa lang siya lumalakas So may gitna at dulo. Yan, panik ulit tayo babe. Solid sa cornering. Ayan makita nyo kung gaano katarik to yung jeep, hirap na hirap. Pero sa ganitong motor, easy lang. Tahimik yung makina, yung motor lang niya maingay. Tapos solid preno kahit sudden brakes. Ibang hatid. Ano yun uphill yun. Yung jeep, alanganin yung pagkakapreno niya, kaya nagulat tayo. Pero okay, goods yung kanyang preno. Kaya equip nga siya, kaya sabi ko kanina, with combi brake, combination yung kanyang brake. 70% rear, 30% front. O game, lubak-lubak test. Lubak-lubak. Okay na, lubak-lubak dito ang malalaman kung talaga maganda. Suspension test tayo with angkas. Okay, para sa akin matigas yung suspension nya. Good to para mas stable sa high speed. Pero testing natin kasi kapag mga mini bumps di ko ramdam baka kailangan low speed lang para sa mga bumpy roads. Ayan, pag low speed wala pagka kasi masyado ako mabilis tas lubak-lubak, wala, tagtag talaga. So kapag mabagal ka lang, ayan mga takbong 20-30 lang, kayang-kaya niya yung lubak-lubak. Ito na yung pinaka-lubak babe. Babagalan ko lang para maramdaman talaga natin. Ayan ayan, parang feeling ko tama yung suspension ko. Nasa gitna yung niya, suspension niya. Mas lamang na konti yung stiff or medyo matigas, and mas maganda yun sa high speed. Tignan mo, nagtakbong 60 na kami. Usually yan kapag nasa maliit na motor kami, si Lourdes bilis na dyan, natatakot na. Pero ngayon nakapagsalita pa sa vlog, 60 na. Hindi man lang niya namalayan. Lalo sa mga masisikip na kalsada, halatang-halata mo kasi kapag 60 na yung takbo mo Nasa 40 lang kasi average na takbuhan talaga dapat.
Oo, puro lubak na nga yan, oh. Siguro kasi bagay yung suspension na sa Oo, yun, isa pa yun magandang combination. Kapag ka good suspension, ipinartner mo sa upuan na malambot. Eto, dadaan ko dito sa backloop. Laki nung backloop na yun. Sa akin, nasa driver, malalambot naman yung upuan ko. Dito, tingnan mo, ano masasabi mo dyan sa looks neto? maganda. Maliit lang yung ano niya, yung panel unit niya. Pero kahit nandito ako malayo ako, kita ko eh. O kahit maliwanag, kita ko yung mga sulat. Oo, ganda siguro to sa gabi, may ilaw yan eh. Tsaka itong mga nasa gilid na yan, hindi na sayang yung space na yan. Kasi yung mga nasa gilid na yan, mga indicators yan ng signal lights, like for example hazard. Ayan o, may ilaw siya, hazard yan eh. O, diba? Magandaan ako din sa ano niya, sa parang halatang matibay. Oo, ang kapal no, yun din yung sasabihin ko eh. Meron siyang sturdy feels na halata mong mapagkakatiwalaan eh. Sturdy siya oh, makapal, ang ganda ng pagkakamount niya, hindi alanganin. At the same time, may extension siya sa chest halos ng driver. Ibig sabihin, talagang yung purpose niya for aerodynamics na mabasag niya tong hangin na to, hindi ka bugbog sarado, nandun. And makancel mo rin yung, or mabawas-bawasan mo yung wind noise, kumbaga. So, para sa akin, solid. Ito yung pinaka isa sa first impression na medyo isa sa favorite ko tong windshield. Very compact feels, very sturdy. Tapos yung side mirror niya, maganda rin kasi may klima. Maikli siya tignan pero parang medyo sobra nga siya sa manibela ko. So, pag may kasabayan ako mga SUV, feeling ko pwede siyang sumabit. Pero dahil nga aware ako doon, nagiging extra cautious na lang ako. Pero siguro more kilometers na pagsakay ko dito, mas magagamay ko na siya. Ayun, medyo mahaba yung salamin. Pero yung salamin niya, hindi. Yung tangkay. Alright, Southwoods Mall. So overall, ayan, for me, very convenient siya kapag ka nag-aangkas ka. First of all, nailagay ko dito yung gamit ni Lourdes kasi meron siyang gulay board. Pangalawa, may separation, si angkas at si driver, para meron kayong kanya-kanyang buhay or comfort pagdating sa mahabang biyahe. Pangatlo, very stable siya for me and kaya ng power niya kahit na mabigat. 115 kilograms is very good para sa kanya. Kaya niya sa uphill and kaya din ng kanyang preno ang mabigat na kargada kahit na bigla ang preno sa high speed. Yun yung mga takes ko. Points for improvement ko, yun pa rin yung seat storage, which is meron namang built-in na bracket para sa top box. And ito nga si gulay board, na-compensate naman niya. Oo, yung seat niya medyo sa tansya ko nasa around 13 liters yan, nasa ganun. Ikaw, anong final na masasabi mo sa motor na to, babe? Nagustuhan ko siya kasi Ako din, nagustuhan kita. nagustuhan ko siya kasi yun nga una, di ba, pagka maganda yung upuan, yan. Tapos malapad, parang feeling ko nagpapahinga lang kami habang nabiyahe. Tapos yan, maganda din ako sa itsura niya, tsaka sa kulay niya. Kasi kumikinang, glossy. Tapos, nagustuhan pa rin yung windshield, halatang matibay, makapal. Yan. Lahat nagustuhan ko. Ang ganda. Ako, hindi mo ako nagustuhan. Kasi kasama na yun. Ayan lang. Ay, yung suspension! Yung suspension para sa akin okay lang. Kasi kahit nung dumaan kami sa lubak, hindi ko naman nararamdaman eh. Ang naramdaman ko lang pag nangawagis sa'yo.
Oh, may charot ka pa ha. So yun lang netizens, yung feedback ni OBR Lourdes para sa motor na to na Sleek 150. Maraming salamat sa FKM for giving me the opportunity to try this. As a motorcycle enthusiast, gusto ko talaga makapaghatid ng mga experience ko sa motor sa inyo netizens na talagang taga-subaybay, no? Masugid na taga-subaybay ng channel ko pagdating sa mga pagmumotor. Nagpapasalamat ako sa inyo sa laging panonood. And hopefully soon yung ibang motorcycle company padalhan din tayo ng motor para marami pa ako maihatid sa inyo. As a content creator kasi netizens, minamaximize ko lang talaga kung sino yung nagpapadala sa akin ng motorsiklo. And dahil pinapadala nila tayo, ito yung kino-content ko. So sa mga iba na nagre-request ng ibang motorsiklo, hinihiram ko pa po yun kung sakaling meron mang magpapahiram. Hihiramin ko pa sa tao mismo. Kasi hindi naman lahat ng kumpanya ipapadala na ako ng motor. Hindi ko rin naman alam kung kanino ko magre-reach out. Kasi itong FKM, sila yung nag-reach out sa akin. Yung Honda, sila nag-reach out sa akin. Bristol din, may nag-hook sa akin. So yung mga ganong bagay, ginagrab ko lang yung opportunity na pinapahiram nila tayo ng motor. And kapag ka naman may request kayo, hindi ko siya mapagbigyan kasi wala akong makitang motor. So pinamaximize ko lang kung ano yung motor na pinapahiram sa akin. Yun yung nare-review ko. And kapag ka naman hindi, napunta ako sa mga kasa, mga ganun. Minamaximize ko lang yung resources ko. Pero hoping ako dumating yung araw, one day madiscover din tayo ng ibang motorcycle company para matry natin yung mga motor nila, like Yamaha, Suzuki, Kymco, even Rusi, di ba? Marami pang iba. Sana maging open sila for media. And sa tingin ko naman, isa yung channel natin sa mga may ambag pagdating sa motorcycle reviews. And masasabi ko na solid na rin yung suporta ng mga netizens natin. So hoping tayo netizens na soon marami pa magpahiram ng motor. Comment nyo lang sa ibaba kung ano pa iba ninyong request ng motor. Sana papagbigyan ko next vlog. Yun nga, yun lang talaga yung wish ko ngayon. So yun na yung parang next step ko sa motovlogging. Sana dumating yung time na pahiramin din tayo ng motor, no? Kasi naniniwala ko hindi lang naman sa akin yun may advantage or may pakinabang, may benefits. Naniniwala ko mas may benefits pa ngayon sa kanila na as a company para mas ma-expose sa media or sa mga taong bayan yung mga motor nila. So salamat sa FKM, isa kayo sa mga nagtiwala sa akin kaya nagpapasalamat ako. Na-enjoy ko yung mga natatry kong motor. So that's it for today's vlog netizens. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa yung ibang motor na gusto nyo mapanood, comment your thoughts below. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.